My name is Jo Talusan. I'm 71 years old. I was born October 20, 1950. Nagkaroon ako ng stage 2 cancer tonsillar mass last March 2018. Nung gabi ng March 26, habang nagtututbrush ako, napadahak ako, nakita ko agad may blood na nabuhay na buhay. Ngayon, sabi ko sa anak ko, tinawagan ko, kailangan ko magpa-check up bukas. So, nung pagsilip ng doktor, tinanong ako kung may lahi kaming cancer, sabi ko, hindi ko alam. Alam ko sa puso. So, nung nasilip, sinabi sa akin, Ma'am, meron po kayong bukol. Kailangan nyo po na magpa-CT scan. Nung nakita ko yung result, binasa ko, confirm stage 2 cancer, tonsillar mass. Right side ng tonsil ko ang may bukol. Pinasilip sa akin. Nakita ko ang bukol ko, parang bulaklak na. Yung right side. Inischedule ako ng October 2nd, 2018 ng radiation. 33 session everyday ang radiation ko, ha? From Monday hanggang Friday. How many days lang ako nila-radiation na wala na ako ng ganang kumain, ang panlasa ko, wala, sira, adyang maanghang, mapait, masama, ayoko na kumain. Ngayon, bagsak, ang bilis bumagsak ang katawan ko. So, nilagyan ako ng NGT sa ilong. Hanggang natapos ko ang 33 days ng radiation. How many times akong muntik ng sumuko sa radiation? 3 times. Sabi ko kasi, doktor, ayoko na, sabi ko. Ayoko na, dok. Hindi ko na kaya, nahihirapan ako. Sabi ng doktor, wag, sabi niya. Dasal ka lang. Sabi niya, naumpisahan mo na eh. Gusto mo bang bumayan, namatay, sumusuko? Dasal ka lang, sabi ng doktor. Hindi, sige, ganun. Ngayon, araw-araw ang aking cellphone, tunog ng tunog. Marami nagte-text. Jo, laban lang. Alam ko kaya mo. Alam ko palamang ka, sabi nila. Walang iwanan. Ganyan ang mga text lagi. Araw-araw yan, maya-maya. Jo, mahal ka namin. Marami nagmamahal sa'yo. Ganyan. Araw-araw yan. Walang tigil. Kaya ako, napipilitan tuloy. Sige. Sige lang. Sige lang na sige. Hanggang natapos nga ang radiation ko. Pinipilit ko. 2019, yan, payat na payat pa ako. Pero nakakakain-kain na ng konti-konti. Pinapa-NGT. Ngayon, yung 2020 hanggang 2020, nag-lockdown, okay na ako, nakakakain-kain na. Last year, eto na, last year, wala na akong nararamdaman kung ano man. Hanggang isang araw, nararamdaman ko na ang kirot ng cancer ko. Si Ibet na kaibigan ko, lagi kong kausap. Sabi ko, Ibet, sabi ko, sumasakit na yung cancer ko. Nagulat siya, ha, tita? Oh, sabi niya, hindi ba kinukwento mo, nag-member ka ng Quantumin, nababasa ko ang Quantumin, na okay yun, ha? Oo nga, sabi ko, oo, sige, oo naman ako. Hindi ako agad tinawagan, unang araw na sinabi niya. Pero ang pain, nag-trigger na, na-alarm na ako. Minuminuto na ang sumasakit na. Pero hindi pa yung matinding sakit. Nararamdaman ko lang, kumikirot-kirot. Second day, kumikirot-kirot. Tawag na naman ako sa kaibigan kay Ibet. Ibet, sumasakit. Tita, tawagan mo na. Sinasabi mo si Mr. Osinar, ganun-ganun. Nung hapon, in-explain sa kanya ni Mr. Osinar, eto, para sa cancer. Kaya niyang bagay kay tita, sabi ng kaibigan ko, bagay yan kay tita. Dinala nung kaibigan ko agad-agad ang Miramin Q Plus nung hapon. Sabi niya, tita, ayan, sige na, mag-ano ka na yan, minom ka na yan, magpata ka sa tubig. Nung gabi, nung nasa kama na ako, at patak ako.
10 patak. Tinawagan ko yung kaibigan ko. Kasi every night nagtatawagan kami. Dal. Hindi ko na malayan na wala na ang kirot yung pain na nararamdaman ko. Bigla akong sinabi sa kay Ibet, Ibet, nawala na yung kirot. Ang bilis, nawala agad. Tita, sabi niya, mabuti naman. Sabi niya gano'n. Ay, very good, sabi niya gano'n. O, di gano'n. Kinabukasan na naman. Wala na akong naramdaman. Hanggang kinabukasan, wala. Hindi na nag-pain. Nagpatak uli ako nung umaga. Kinabukasan, kwento na naman kami ni Ibet nung gabi na matutulog na ako. Kwento, dal. May bukol ako dito sa leeg. Parang kasing laki na ng Adam's apple. Matigas na. Habang nagkukwentuhan kami ni Ibet, napahawak ako sa leeg ko. Sabi ko, nagulat ako. Ibet, nawala na yung bukol ko sa leeg. Tita, meron eh. Kasi laki na ng Adam's apple eh. Talaga, wala na oh. Sabi ko wala na. Inihipo ko talaga, wala na. Pantay na leeg ko. Wala na akong nahihipong bukol. So, tuwan-tuwa yung kaibigan ko. Sabi niya, ay, salamat. Sabi niya, gano'n. Ang galing talaga. Ang galing naman. Gano'n. Ngayon, di nakakain na ako. Tuwan-tuwa. Kaya unti-unti na akong tumaba. Ang payat ko nung grabe. From 118 to 77 pounds. Ngayon, 100 pounds na. Taba ko na. Nakakapag-sleeveless na. Sexy na naman uli. Bumalik na yung pagka-sexy ng lola ninyo. Ayan na. Gumanda na yung mukha ko. Tumaba-taba na, nakapisngi na. Dati nun talaga grabe. Kulang na lang ako ilagay sa coffin. Ang laki ng pasasalamat ko. Sa Diyos, una. Pangalawa, sa Miramin Q+. At sa aking best friend na mahal ko. Happy ko hanggang mamatay ako. Pagdadasal ko siya. Dahil mahirap humanap ng totoong kaibigan. Yan lang po ang masasabi ko.